Magandang hapon. Kamusta po kayo mga ka-Digital Cats? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, ang inyong ka-Digital Cats na si Gandara, na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happenings hinggil po sa TVJ and Digital Cats. And for today's video, ang mainit nga po nating pag-uusapan ay pumapatungkol po dito sa titulong Itbulaga, na kung saan ay nagpagawa itong si Sir Joey De Leon, JDL, ang creator ng title na Itbulaga ng t-shirt na kung saan ay may tatak nga po dito na alam po natin, Itbulaga yun, although meron pong 4 doon kasi 'di ba 44 years. So, mamaya po pag-uusapan natin yan. Dahil tanong kasi ng marami, babalik na nga kaya ang Itbulaga dito sa TV5? Ay, babalik na sa TV5. Babalik na po kaya sa TVJ? Kasi ay mukhang sinyales daw ito ni Joey De Leon para ipaalam sa lahat na meron po tayong celebration na kung saan ay pagbabalik ng titulong Itbulaga. Yan naman po ay interpretasyon lang base po sa nakita ng ilang legit Darikad single nga po dito sa t-shirt ni JDL. Pero ano nga ba kaya ang katotohanan? Ano nga ba ang kwento sa likod nito, ka-OG? Pero bago po natin yan pag-usapan, ay nais ko po munang i-shoutout ang ating mga masusugid na taga-subaybay bilang pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa atin. So, narito nga po, ang listahan ng isa-shoutout po natin for today's video. Shoutout and magandang hapon nga po sa inyo, Sir Danilo. Ayan, good morning. Nakasubscribe na ako sa iyo. Thank you so much, Sir Danilo. Pati po kay Miss Fallen Angel na dati na po nating subscriber. Thank you so much. Sir Carillo Torres, shoutout. Cirilio Torres, shout out. Sir Lips Fernandez, shout out. And kay Richelle Tolentino, magandang hapon. Ganon din po kina Kentot Gaming, magandang hapon. Nabuti na lang Ken. Anyway, ganon din po kay Sir Romeo Ramirez, magandang hapon. Sir Batiosay, magandang hapon. Renato Reyes and Marvin V. Martinez, magandang hapon po sa inyo. And happy Monday sa ating lahat. Ganon din sa mga nandito ngayon nakikinig at nakanonood sa ating vlog for today's video. Shout out sa inyo ng napakalupet. And magandang hapon. And kung kayo na may mga bago lang dito sa ating YouTube channel at ngayon lamang po kayo napadpad dito, maaari po ninyong pindutin na subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating updates hinggil po sa TVJ and Legit Taricad sa suliranin na kanila pong kinakaharap sa pakikipaglaban ng titulong Itbulaga, and kung nais po ninyong magkaroon ng latest updates at happenings sa mga noontime shows na naglalaban-laban po ngayon. Just click the subscribe button and notification bell para kayo maging una sa mga daily updates po natin. Samantala, speaking of updates, narito nga pag-usapan po natin ang tungkol sa nasaga po nating balita ngayon, na kung saan ay si JDL ay tila meron nga raw pong nais ipahiwatig sa lahat ng Legit Taricad, sa mga nakasuporta at nag-aabang kung ano na nga ba ang balita sa kanilang ipinaglalaban na titulong Itbulaga. At syempre, bukod po doon ay yung sa IPO, kung talaga bang wala nang makakaagaw ng registration for entertainment. Kasi 'di ba ang sa Tape Inc naman po ay for merchandise. So hindi po pwede nilang gamitin 'yan for entertainment kung for merchandise po ang kanilang registration, at sa kanila din naman galing ang ebidensya na for merchandise po talaga ang kanilang aplikasyon. So ayun nga. At dahil dito, ka-OG, naging malakas po ang kutob ng mga Legit Taricads na talagang nakarehistro na kay Joey De Leon ang titulong Itbulaga. At alam na rin ni Joey De Leon na naaprobahan na yung kanyang application
Yun po ang tingin ng marami kasi nga mayroon pong nakita ang mga legendary cards sa kanyang picture na kung saan ay tila pinapasilip nga po niya ang suot-suot po niya na t-shirt na mayroon pong nakatatak na tila Itbulaga. Although hindi ito yung logo dahil 4 po ang nakalagay doon, alam naman po natin na yan po ang ginagamit ng mga fans para sa 44 years anniversary po ng Itbulaga. Kayo po ba mga ka-OG, anong palagay po ninyo dito sa t-shirt ni Henyo Master Joey De Leon? And about naman po sa analysis ng ilan po mga fans, ay matik naman po ganun talagang iisipin po ng mga tao. Pero syempre, maganda rin pong malaman, ano nga ba ang nasa likod? Or ang nasa likod ng istorya na ito, bakit mayroon pong tatak na Itbulaga yung t-shirt? Po pwede rin nagpatatak lang din itong si Henyo Master dahil tanda niyo po ba yung Wow 5? Nagpatatak po siya ng Wow 5. Bukod po sa sila ay nasa Channel 5 which is 5 ay ito po ay kabaliktaran din ng mali which is yung Wow Mali na alam naman po natin kay Sir Joey De Leon na ipinagpapatuloy po ngayon ng jowa which is Jose and Wally Duo. 'Di ba? Wow Mali, Wow 5. And one of the reasons kung bakit daw po yon ang nakalagay, sabi nga po ni Henyo Master, ay mali. So, parang mali, stop na, tama na. Parang yun po ang mensahe ni Henyo Master. And po pwedeng itong sa Itbulaga po na t-shirt na ito ay maaring pinatatak lamang din ni Henyo Master. Grabe talaga itong si Joey De Leon, si JDL. Lagi po tayong pinag-iisip. Talagang napakahenyo. Kaya naman, tayo po ay nagiging genius na rin. Pinapagana po niya yung ating mga utak. Parati po tayong pinag-iisip. But anyway, ayun naman po dito sa komento ng mga legit Americans po natin sa mga nagdaang update. Mula po kay Romy Obispo, magandang hapon. Sabi niya dito, magandang hapon po ma'am, Gandara. Ganyan talaga ang EAT, mahilig sa surprise. Happy birthday, Master Henyo. Oo nga no, kasi ang alam lang naman po natin, darating si Papa Ethan. Wala man lang po silang clue patungkol po sa driver. May driver pa lang kasama na walang iba kundi si Jimmy Saints. Legit guys, napawaw tayo talaga. Ganun na pangangan na lang po talaga tayo na makita po natin si Jimmy Saints nung araw po ng Sabado. Pero totoo po yan na talagang mahilig sa surprises ang TVJ. Kaya alam niyo na kung sino ang may karapatan sa Bulaga. Walang iba kundi po ang TVJ dahil what is Bulaga? It is surprise, di po ba? Surprise sa tanghalian. Kaya nga po yan Itabulaga. And TVJ po, mahilig sa surprises at hindi po tayo binibigo. They never fail na tayo po ay kanila pong sorpresahin parate. Samantala, ay naman sa komento ni Miss Fallen Angel, grabe, saya ng Nintem show kanina ulit. Parang grand reunion ulit. Daming natuwa. Papaitan na sinamahan pa ni Jimmy Saints. Sorpresa talaga, nakakagulat. Shock! Ang mga legit Americans iba, napaluha pa sa galak. Pati ako nadala. Matagal ko nang sinusubaybayan na si Jimmy Saint. Grabe, ang mga sponsor umaapaw din. Pati mga viewer kaya hagalpakan. Bagamat medyo paracetamol ang Gimme 5, masaya pa din. At higit sa lahat, daming papremyo na 5K. Tiba-tiba ang sugod bahay kanina. Okay lang kasi alam naman ng lahat kung sino ang tunay na Itbulaga. Magkamali man ng sambit, kinasanayan kasi ng mga tao. Kahit ano pa itawag sa TVJ, sila pa din yun. Natatawa din ako, nagalit si Mami Josie. Gawa ng cheque. $1 na nga lang,
kukunin pa sa US. Grabe nga naman yon. Galante si Papa Ethan. And love trip po ay no, yung mukha ni Mami Josie nung araw po ng Sabado. Talagang ang galing, marunong po talaga. Alam na alam po ng TVJ kung papaano po kukunin ang kilite ng kanila pong mga legit supporters. Samantala, ayon naman sa komento ni Randy Argiles, TVJ sa TV5, legit na records ako forever. Wala nang iba, kahit pa magpatong-patong na kayong mga Rappler, Showtime, Tape, Arandon, wala kayong magagawa. Ang mangingibabaw pa rin ang TVJ, legit records. Samantala, pag-usapan naman po natin itong napa-article na kung saan ay yung alagang aso nga po ni Ryan Agoncillo or ni Kuya Ryan ay pumanaw. Talagang binaha po kasi ito ng pakikiramay. Talagang makikita niyo po dito no, na very relevant po talaga ang mga host ng E80. Talagang lagi pong napapabalita, gaya ni Maine Mendoza, kahit wala pong gawin yan, lagi pong trending yan sa social media. And, sabi nga po dito, nagpost ng larawan si Ryan Agoncillo kasama ang namayapang fur baby. And mga ka-OG, masakit ito ha, lalo na po talaga sa mga dog lover. Kahit po aso yan, talagang masakit dahil parang dahil laging parte na po yan ng buhay po natin, lalo na 10 taon po na alagaan ito ni Kuya Ray. So, masakit po sa puso. Kaya naman inapaabot din po natin ang pakikiramay dito kay Kuya Ryan. Pumanaw ang kanyang aso na si Walker na may 10 taon na niyang alaga. Rest well bud, Walker 2013 to 2023 saad ni Ryan sa caption sa Instagram post. Binaha naman ang mensahe na pakikiramay sa comment section ang Mr. ni Judy Ann Santos. Kayo po ba mga ka-OG, ano pong inyong masisay hinggil dito sa update natin? For today, just comment down below.